Alam mo yun ang hindi ko maintindihan sa totoo lang. Binan natin ang Pogo. Gustong ipagbawal sa pamamagitan ng batas ang Pogo. Ang Pogo, ang ibig sabihin ay Philippine Offshore Gaming Operations. Yung mga dayuhan yung nagsusugal dyan. Dayuhan ang nasisira ang pamilya, nalululong sa sugal, nawawala ng pera dahil sa sugal. Pinagbawal natin. Pero pinayagan natin yung PIGO, Philippine Inland Gaming Operations. Parang yung mga iba na naging kandidato nag-deliver lang yata ng suka nabigyan na ng certificate of candidacy. Isa po akong proud member ng Team Suka at atin pong lalabanan ang Team Sinusuka! It is on the floor. It is undergoing interpolation for second reading siya. Pero may batas man o wala, inutos na ng Pangulo at pinatupad na ng PAGCOR ang pagbabawal sa lahat ng Pogo. So, yung batas, ang mangyayari lang dyan ay matatali yung susunod na presidente na hindi na pwedeng payagan yung Pogo as defined in the law. But insofar as this president is concerned, I don't think President Marcos has any intentions of reversing his decision to ban Pogo as instructed sa implementing agency, namely PAGCOR. So, effect-wise, pareho lang yon. Pero yung lasting effect ng Pogo ban, yun ay magagawa lamang kung ipasa yung batas. Para kahit sino maging presidente, hindi na pwedeng ibalik pa ang Pogo. At kung babalik man yun, kailangan muna nilang i-repeal yung batas na yun. Pero sir, di ba yung walang commitment to have it passed before you adjourn para maging batas na siya talaga? It depends. Commitment kanino? What do you mean? Sa akin? I mean, kayo sir? Ako walang problemang ipasa yun. Wala namang karamihang problema, but it just has to go through the rigors of legislation. I don't think there's anyone in the Senate really strongly opposed to it. It just has to go through the rigors of legislation. Nasa period of interpellation na siya ngayon, na sponsor na yan ni Senator Win. So, tatanungin mo ako, may pag-asa bang makahabol yan? Meron, pero tanungin nyo nga rin, meron bang counterpart version sa Kamara yan? Hindi ko alam eh. Hindi ko alam. Kasi kung may counterpart version sa Kamara na naaprubahan na, may labang mahabol pa yan sa 2 weeks namin pag-resume. Dapat kasi mag-usap ang Bureau of Immigration at ang PAOK-TF, PNP, NBI at saka PAGCOR. Meron naman silang listahan. Ilan at sino-sino ba ang mga dayuhan na pinayagan nilang pumasok dito kaugnay ng Pogo? Ang problema sa kanila, tila galit-galitan yata sila at hindi sila nagko-coordinate at nag-uusap. Napakadali namang kunin yung bilang at dami at nasaan sila. Dahil kailangan nilang i-renew yung kanilang karapatang manatili dito. Lalong-lalo na nagbigay na ng kautusan na dapat wala na silang karapatang manatili dito hanggang ngayon dahil hanggang December 31 na lamang yon. Sana, paigtingin pa nila ang kanilang koordinasyon kaugnay sa bagay na yan para sa gayon ay hindi napapahiya ang pamahalaan kaugnay sa pananatili ng ilan pang remnants ng Pogo dito sa ating bansa. Alam mo yun ang hindi ko maintindihan sa totoo lang. Binan natin ang Pogo. Gustong ipagbawal sa pamamagitan ng batas ang Pogo. Ang Pogo, ang ibig sabihin ay Philippine Offshore Gaming Operations. Yung mga dayuhan yung nagsusugal dyan. Dayuhan ang nasisira ang pamilya, nalululong sa sugal, nawawala ng pera dahil sa sugal. Pinagbawal natin. Pero pinayagan natin yung PIGO, Philippine Inland Gaming Operations. Kung saan ang nagsusugal ay Pilipino, hindi dayuhan, ang nawawalan at naubusan ng pera ay Pilipino at hindi dayuhan, at malamang sa malamang, yung mga dating Pogo ay nagtatago sa likod ng PIGO. Marahil, dapat ay tingnan at reviewin din ito dahil yung mga sinusubukan nating iwasang masasamang bagay, pagkakamali, pagkukulang, ay tila nandyan din sa PIGO na ang tatamaan pa
ay sarili natin mismong mga kababayan at hindi mga dayuhan lamang. Dapat gawin doon ni... So, would you call on the President to reconsider the buyout study the policy, sir? Not reconsider for PAGCOR to review this. Alam ko malaking pera ang nakukuha ng PAGCOR dito, malaking source of revenue ito at income sa parte ng pamahalaan. Pero kung natalikuran nga nila ay malaking revenue at income din sa POGO, walang rason para hindi nila kayang talikuran din yung malaking income sa PIGO kung nakakasama na talaga ito sa ating mga kababayan. Na sa palagay ko ay oo. Ang paninindigan ng Pangulo dito sa nagdaang panahon ay tila klaro. Naalala mo, isa sa mga binan ng Pangulo nung simula pa lang ay yung isabong. Dahil nga sa sobrang pagkakalulong ng marami sa ating mga kababayan dito. Paano naman to? Pwede bang makuha yung datos mula sa PAGCOR? Pwede bang makuha natin yung datos mula sa anumang relevant government agency kabilang ang BIR? Magkano nga ba nakukuha natin dito? And like the questions we asked in relation to POGO, is it worth it? Sa assessment niyo, sir, ngayon, the way you see it, sa situation, is it worth it? Magandang malaman muna mula sa ating revenue generating agencies. Magkano ba ang nakukuha ng gobyerno? Magkano ba ang gross gaming revenue o GGR ng iba't ibang kumpanya na engaged sa PIGO? Magkano nga ba'y pumapasok sa kaban ng bayan? Magkano ba yung nalulustay o ginagastos ng ating mga kababayan dito? Hindi ko alam yung kasagutan sa mga tanong na yun. Magandang matanong yung relevant government agencies at nang makapagpasa tayo mismo kung gusto ba nating ituloy ito o hindi.